Good day, guys. Uh, so today, tuturo natin kung paano mag-set up ng KLCIS voucher system sa inyong existing Microtech hotspot. So meron tayong portal dito na lalagyan natin ng buy GCash, buy voucher gamit ang GCash or Maya. So katulad po nito. Ito po sa aking existing setup, gamit ko ngayon is Adobe Soft. Pero sa ngayon, ang gagawin nating tutorial is para naman sa Microtech kasi maraming nagre-request sa atin kung paano mag-setup ng KLCIS voucher system sa Microtech. So, this is a full demo and tutorial na pwede po ninyong sundan. Step by step po ito ang ating gagawin. So, ganito po kasi yung mangyayari kapag nilagyan na natin ng button is mapupunta po ito sa voucher shop. Saka mamimili yung client kung anong voucher or anong promo ang kanyang bibilin. So, halimbawa ganito, lalabas yung number, lagay lang natin yung number. Pagkatapos po ay pupunta po ito sa checkout. Magbabayad po talaga siya ng actual sa GCash. So, ganyan pong mangyayari. Meron po tayong portal dito na by default po wala pong KLCIS na na-implement. So, ano po ang mga kailangan natin? So, una-una, ang kailangan po natin is dapat meron po tayong uh, meron po tayong account sa KLCIS voucher system. So, punta lang po kayo dito sa ating URL. Yung ating site pala is klinternetservices.com. So, ito po yung ating site. Click lang po ninyo yung sign up. Dito yung sign up. At pupunta po yan sa sign up page. So, mag-sign up po tayo dito. Lagay lang po natin yung ating username. Halimbawa, maglagay ako ng username. Tapos, active email. Saka, maglagay po tayo ng password. So, yan ang first step. Pagkatapos, dito sa ilalim, ilalagay po natin yung ating personal GCash number. Dapat po active na e-wallet para po dyan papasok yung cash out. Ibig sabihin yung ng cash out is kung may bibili ng mga voucher code gamit sa iyong API, yung bayad ng inyong mga client is pwede pong ma-cash out sa inyong GCash number. So, magbibigay ako mamaya ng preview dyan. So, maglalagay lang tayo ng valid GCash number. Kasi po, bakit po kailangan natin maglagay dito ng GCash number? Kasi po, hindi natin may edit ito mamaya. Kailangan mo po mag-request sa admin para ma-edit yung GCash number mo. So, dapat final na po yan. So, pwede mong i-type sa notepad saka i-paste mo dito. Saka register lang po tayo. Click natin po yung register. Saka antayin po natin. Antayin po natin yung link. So, meron po tayong 5 minutes para i-activate yung link. Punta tayo sa ating email. Saka hanapin po natin yung link ito po. So, i-click lang natin. Saka i-click natin yung activate account. So, once activated na inyong account, ganito po yung lalabas. Account activated successfully. So, pwede na po tayo mag-login. At ganito na po yung
itsura ng ating panel. Okay, so first step po yan, dapat meron po tayong account. Saka na po, pangalawa, um, kopyahin po natin yung KLCIS API key na makikita nyo sa inyong dashboard. So, copy lang po natin to. Pwede din i-click natin yung show, saka copy. So, kung makikita ninyo sa status ng inyong account, makikita nyo po yan dyan sa subscription. Yung username, email, saka yung default subscription type na monthly. At yung monthly fee natin is 150 pesos per month. So, meron kayong 3 days trial period sa pag-test ng ating system. At kung gusto naman po ninyo na ma-extend yung expiry is i-click lang po ninyo itong extend subscription. So, magbabayad po kayo dyan gamit din po ang GCash or, or any e-wallet na available po sa inyo. And after a successful payment po, ang mangyayari is mag-i-extend po ng 1 month ang expiry saka yung status nyo magiging active. Pero yung trial po, goods naman kasi lahat ng feature na nasa system is pwede mo pong magamit para ka pong naka-active account dito. So, makikita nyo since na di tayo nag-proceed sa pagbayad, lalabas po sa subscription payments yung logs na meron po tayong unpaid na payment. So, as is po yan. Okay, so ito lang po yung input na kailangan ng KLCIS system. Kailangan po natin mag-prepare ng voucher code na galing po sa ating Microtech. I know, hindi na po siguro ako magde-demo kung paano kayo mag-generate ng voucher code kasi alam niyo naman po kung paano mag-generate ng voucher code galing sa Microtech. No, kung naka-Micmon kayo or naka-OneFi or ano pa man ang Microtech system na ginagamit po ninyo, meron po yan create vouchers no na pwede po ninyong ma-download as CSV file. So, ang kailangan po ng system natin is mag-import tayo ng CSV file. So, dito po may ginawa po akong CSV file dito. Ito 'yon. Ginawa ko ito as demo para maipapakita ko lang po sa inyo kung ano po ang dapat na merong laman ang isang CSV file. Okay. So, ang kailangan po ng system is base po dito sa instruction is dapat meron lang po dalawang column header. Dalawang column, I mean. Ang first column ay voucher code, ang pangalawang column ay amount. So, depende po yan kung iba-iba yung amount is pwede po ninyo ma-segregate or pwede po ninyo isali na lang sa isang CSV file as long as meron lang itong dalawang column na voucher code saka amount. Dapat yung amount po walang decimal places. Whole number po dapat. Yun lang po ang requirement. So, kung makikita ninyo, meron tayong demo voucher code dito na nilagay. Merong voucher code saka yung amount. So, ang kagandahan po ng system natin is hindi po ito on demand. Hindi po tayo required na maglagay ng ating Microtech root access saka credential para po mag-generate ng voucher sa ating Microtech mismo. So, ang ginawa natin is ginawa natin yung KLCIS voucher system as an independent software kasi po ang kailangan lang na input na ilalagay ninyo dito is yung mga voucher codes. So, wala pong limit kung ilang voucher code ang i-generate ninyo. Pwede kayo mag-generate ng tig 5, 10, 5 peso, 10 peso, 20 pesos. O depende po ah, sa trip ninyo kung anong inyong mga rates. Pagkatapos po i-upload lang ninyo dito at once na-upload na, so i-hanapin natin itong demo CSV. Click lang natin yung upload. So once na-upload na, ganito po yung lalabas. So meron pong amount at status na unsold.
So, meron tayong 27 voucher na nilagay. Pwede po kayong mag-upload hanggat sa gusto nyo. Pwede po kayong mag-change ng mga amount at mag-mix po yan dito. Pwede po nyo ma-sort ang voucher, ma-search at kung makita nyo, ma-sort nyo din kung kailan kayo nag-add. Now, pagkatapos po natin na ma-upload yung mga voucher, ang next step natin, ang next and medyo crucial na step is ang integration na. So, maglalagay tayo ng button, siguro dito na lang, no, sa ilalim, dito sa ilalim ng login, or pwede rin dito sa taas, pwede dito sa nagba-blink-blink na voucher code. So, magkaiba-iba po yung source code ng mga hotspot, especially sa Microtech, kasi hindi naman po almost the same yung mga templates. Pero yung requirement lang po dito sa pag-edit is dapat meron kayong basic knowledge ng HTML, no? Dapat alam niyo yung marunong kayong magbasa ng mga tags saka kung saan na kayong parte ng code. So kung nahirapan po kayo, for example, maglalagay tayo ng button dito lalakihin ko lang, no? So example, maglalagay tayo ng buy voucher code button dito sa ilalim ng login. So i-click mo lang po ito at i-inspect element para makita mo kung saan ka parte magko-code. So kung nakita ninyo, meron ditong login button, ito, login button. So pwede po ninyo ma-try. Dito po muna kayong mag-test kung ano po ang gagawin nyo. So ang gagawin natin is kopyahin lang natin ng login button. Sa pagkatapos is maglalagay tayo ng another button sa ilalim niya. I-edit lang natin ang HTML, no? So copy natin to, saka mag-paste tayo. So mag-paste tayo. Tapos maglagay tayo ng break. Tingnan natin, oh. Okay. So kung nakita nyo, meron ng dalawang button. So yung gagawin natin is dito tayo maglalagay ng buy voucher. Buy voucher ano ba? GCash or Maya. Yun. Depende sa trip nyo kung ano yung pangalan nyo. Yun. Yan so kung nakita ninyo, meron na tayong button na nilagay. So as for demo lang po yan, at least ma-preview nyo kung anong code na gagalawin natin dito sa login.html. Okay? So ang next natin na gagawin is magda-download po tayo ng resources. Punta po tayo sa KLCIS Internet Services. Hanapin na natin itong documentation. Ito po. Yung documentation. Click lang natin ito. So, pupunta po yan sa ating Facebook group. Pagkapunta po sa Facebook group, click lang natin itong files at i-download itong latest na voucher.html. Download po natin to. So, meron na pala akong voucher.html. So, palitan lang natin to, no? Halimbawa, voucher store.html. Okay. So, sa voucher store.html, ang gagawin po natin dito is i-edit natin. Okay, edit po natin. So, importante po na meron kayong code editor. Pwede po kayo mag-edit gamit ang Notepad++ or VS Code. So, as for me, Notepad++ lang po yung gagamitin ko. Okay. So, ito na po yung code, no? Kung makikita ninyo, so, try natin, no? Try muna natin para makita nyo kung anong itsura. So, open natin yung demo store.
ito po yung itsura ng demo store. Meron isang card, saka may buy now, saka may submit. Okay. So, since na yung voucher natin is 5 pesos, yung in-upload natin doon sa ating KLCIS system, so gagawa tayo ng isang card dito na 5 pesos. Yan. Yan ang gagawin natin. So, magko-code tayo. Ito po. So, yung start po is ito yung unahin natin. Palitan po natin ang title. So, Dark Hounds Voucher Store. Yan. Palitan natin yung title kasi demo lang kasi. Pagkatapos niyan is mag-scroll po tayo sa ilalim. Palitan din po natin ito. Hanapin nyo po yung nasa ilalim ng body, itong H1 Demo Store. So, i-edit din po natin yan. Pagkatapos, dito na po tayo no, sa content. Ito po yung container. Ang container po, ito po ang kabuuan nito. Sa loob ng container, meron po tayong card. Ito po yung card. Ito po, itong rectangle po na may laman na data, na may laman po na text, saka button. Ito po ang napapaloob sa card. Okay, so kung makita nyo, itong 1 day unlimited internet, unlimited post time, 5 Mbps, 20 pesos. So, i-edit po natin kasi 5 pesos po yung nilagay natin sa KLCIS. Dapat 5 peso din po yung value na ilalagay natin dito sa voucher store. Kasi po, ang mangyayari kung 20 pesos ito, ah siya nga pala yung price po na nilalagay natin dito, dapat magkatugma din sa nasa loob ng show purchase form. So kung 20 pesos po yung price, dapat 20 din dito, whole number. So kung 5 peso, kung halimbawa 5 peso po yung voucher, dapat 5 peso din yung laman dito. So edit lang natin yung description. So ano po ba ang mangyayari kung walang voucher na same amount dito sa iyong ang mangyayari po, ang mangyayari kung walang amount na same dito sa system po na in-upload mo, kung walang same amount sa inyong voucher store, ilalabas po na error at walang available na voucher code. So, i-try natin mamaya. So, as is po natin dito na 20 ha. For demo purposes, ipapakita ko sa inyo kung ano po ang lalabas sa system. So, i-save natin. At bago pa po yan, bago natin i-demo, dito po sa ilalim, meron po tayong papalitan. Ito po, yung API key na makikita nyo sa inyong account mismo. So, saan po ba mahahanap yung API key? So, sinabi ko kanina, dito po sa dashboard, meron pong Kelsey's API key. I-copy lang po natin to. Sa kapalitan natin yung value na nasa loob po ng input type na token pangalan. So, ito lang po yung value. Ito. Burahin po natin yan. Pagkatapos, i-paste natin yung token, yung API key rather, na nasa account po ninyo. So, nakalagin tayo. Yan po ang ating API key. So, show. Yan po. Tugmang-tugma po yan. Pagkatapos po, i-save lang natin. File, save. At i-refresh. Okay. So, ganito na po yung itsura ng voucher store. So, nandito na yung pangalan, as well as ang card. Nilagay natin for demo purposes is as is na 20 pesos halimbawa. So, ipapakita ko sa inyo kung anong mangyayari no, kung halimbawa naka-live na ito, nilagay mo na sa inyong hotspot folder at na-click ito ng client, yung 20 pesos. So, maglalagay tayo ng live number. Pagkatapos, mag-click tayo ng submit. So, ang mangyayari is
sabihin ka ng system na wala pong available na voucher. Saka po i-redirect niya ito sa 10,001. So, what about kung papalitan natin yung value dito? Since na 5 pesos lang po yung available na voucher na nilagay natin dito sa import, palitan natin yung value, no, sa 5 peso. So, change na natin itong laman ng show purchase form. Change natin to 5. Pagkatapos, mag-edit na lang po tayo. Gawin na lang natin 5 yung amount. Saka, lagyan natin dito na halimbawa 3 hours internet. Pagkatapos, i-save. Pagkatapos, i-refresh ulit natin yung voucher store. Ito, open ulit natin. Yun. So, nag-reflect na 3 hours internet, 5 peso. So, i-click natin yung buy now. Uli. Tapos, submit. So, since natugma yung 5 peso, yung mangyayari is magpo-proceed po ito sa checkout. Yun, yan ang mangyayari. So, hindi muna tayo mag-proceed. Punta tayo sa next step. Yung fourth step is since na-edit na po natin ito, yung portal. So, actually, pwede po ninyo ito ma-replicate. Kopyahin nyo lang po itong card. Halimbawa, meron kayong ibang amount na nilagay. Kopyahin nyo lang po ninyo ito ng buo. Ito. Pagkatapos, pagka-copy po, i-paste nyo lang uli at mag-edit kayo. Halimbawa, maglagay tayo dito 5 hours internet, 10 pesos. So, change din natin yung nasa loob ng show purchase form na 10 pesos at i-save lang. Pagkatapos, i-open ulit natin yung HTML file. Ito na, dalawa na. Dalawang card na yung nakikita nyo. So, yung 3 hours is valid. Yung 5 hours na 10 peso is mag-invalid po ito. So, try natin, no? Buy now. Since na hindi po nag-exist yung 10 peso na amount dito mismo sa system, so mag-error po yan. Yan po. Walang available na voucher. So, pero kung dito naman sa 3 hours internet, since nag-exist po yung 5 pesos sa system, magpo-proceed po. So, halimbawa, maglagay tayo ng 10 peso dito. 10 peso voucher demo. Saka maglagay tayo ng 10 peso. Isang voucher lang po ang ilagay natin muna. Para ma-demo natin na working po yung 10 peso. Okay, so balik po tayo. Click natin itong 5 hours. Nagay tayo ng number. At mag-submit. Kung nakikita nyo, since valid na at mayroon ng voucher code na available, pupunta po ito sa checkout. So, mag-pause tayo muna dito kasi kailangan po natin ilagay yung button, yung buy voucher button dito sa ilalim. At i-integrate yung na-edit na natin na ito, na voucher store. Okay. So, ang gagawin lang po natin is ganito. Sa hotspot folder po ng inyong Microtech, since na wala po akong Microtech dito na for demo kasi proof of concept ito na totoo po na pwede pong malagay yung voucher store natin. So, ang gagawin natin is magaan lang naman po ito 6.83 kilobytes lang naman po yung store. Wala po tayong image at assets dito maliban na lang sa CSS lang po at kaunting script. So, alam nyo ito, no? Kasi I know na alam ninyo na ganito pong itsura ng kaloob-looban ng voucher ng hotspot folder ninyo. So, i-paste lang natin dito yung sa loob mismo ng directory. Sa loob mismo ng directory ng na kung saan nandoon po yung login.html. Okay.
So, lagay po natin ito dito. Sana yon. Refresh tayo, refresh. Nasaan na yung voucher? Ito. So, nandito na si voucher underscore store .html. So, kasama po sila ng lahat ng mga HTML files sa loob ng hotspot folder. So, ilabas ko lang ito kasi hindi po ito kabilong. Okay. So, next is i-edit po natin yung login. Ito, yung login.html. Ito na po yung login.html. So, VS Code po yung aking gamit para po, kasi po naka-host ako ng live server dito. Okay, so hanapin po natin yung button, yung login button na kung saan, ito po siya. Ito pala yung login button. Ito. Kung nakita ninyo, pwede din ninyo, kung gusto nyo mabilis mahanap is, i-search nyo lang po, Control F. Tapos hanapin ninyo yung login na word. Katapos, ito. Yun, pumunta na sa login. So, gagawin natin is, mabilis lang po ito. Because, alam ko po na yung mga kadalasang mga template na nada-download ninyo or mga premium template na nabibili ninyo, Micmon po ito template po ito ng Micmon kung nakita ninyo, Power by Micmon. Kadalasan po is yung mga buttons po is naka CSS na po yan. So wala na po tayong CSS code na gagalawin. Yung gagawin na lang natin is i-copy na lang po natin ito, yung buong button, saka i-paste sa ilalim mismo ng login button. Pagkatapos po is i-edit po natin ito. Lagyan natin ito ng voucher. So lakihan lang natin Lakihan lang natin. Sana yun. Oh, wow. Up. Ito. So, try natin lakihan appearance. Ma-zoom tayo Ma-zoom in. Control plus equals. Okay. So, ito sa button, sa login, kinopya lang natin yung lahat ng code ng login. Pero hindi pa ito working maglagay tayo dito ng buy voucher, GCash, or Maya. Pagkatapos, isi-edit po natin yung source code. Ito yung button. So, since naka-type submit po ito, tatanggalin po natin yung submit para hindi po mag-submit ng form. So, yung i-assist na po natin yung class na button. Pagkatapos, tanggalin natin yung submit. Yung gagawin natin is maglagay tayo ng anchor tag. Dito po. So, i-word wrap ko lang Dito po sa itaas, maglagay tayo ng A. href is equals to yung pangalan po nito, yung file name po nito. Kopyahin lang po natin. Kopyahin natin ang file name ng voucher store. Tapos maglagay tayo ng target. Wag na. Hindi natin lagyan ng target, Tapos i-close natin yung tag. So, ang gagawin natin is ilalagay natin yung kabuuang button dito sa gitna ng anchor tag dito. Dito siya natin ilalagay. So, kopyahin natin yung button.
Tapos i-paste natin dito. So, kinat ko. Yun lang. Tapos i-save. Okay, save. So, ganito po yung kalalabasan. Refresh natin. Yun. So, meron siya pong button na. So, buy voucher, GCash, or Maya. So, kung nakikita ninyo, kapag nag-hover ako dito sa ganitong button, is merong link na voucher_store.html. So, i-click natin to. Okay. So, lalabas siya na login link only. Alam ko yan. Bakit lumalabas yan? Kasi, ang kailangan po ito is i-upload mismo sa Microtech mismo na device. Okay, pero yung mangyayari is once na-click po natin ang button na ito, is automatic po lalabas yung ating voucher store. So ito po yung voucher store, ito po yung lalabas. So once na-upload na ito sa Microtech, yan lang po ang lalabas. So pwede mo po yung ma-style. So gagawin natin since parang mahaba to. Hindi po tayo mag-caps lock siguro. Small caps lang. Buy voucher, GCash, or Maya. So, magli-link po ito sa voucher store. So, pero kailangan po itong i-upload sa Microtech kasi hindi po ito gagana locally pag-click natin kasi I know may mga script po ito na naka-run na kaya lumalabas itong link login only. Pero kapag na-upload mo ito sa Microtech, gagana po ito. So, pero para po sa pag-demo, pag-click to, ganito po dapat yung lalabas. Ito, yung store. So, pwede mo na pong ma-demo. Pwede na po itong mag-live at magamit ng inyong mga client dahil may voucher na tayo naka-upload dito. So, i-demo natin ang pagbili ng voucher code. Ito po. Bibili tayo ng voucher code sa store. So, try natin ito. Delete natin. Try natin ito magbili ng 5 peso. So, nakikita ninyo, ginawa ko nilagay ko dito yung cellphone ko kasi po, magti-text ito ng OTP at magti-text din ito ng voucher code. So, yan na pong kailangan natin. Working na po yan. So, lagay natin na number. Punta po ito sa checkout. Try natin yung GCash. Tapos, bayad tayo. So, antayin lang yung OTP. So, yan na. 526790. 526790. So, click next. Yung MPIN. Next. So, click lang natin itong pay. Katapos is click yung proceed. At antayin po natin yung redirect ng Zendet. Yun. Lumabas na po yung voucher code. At andito na din po yung SMS notification. Yan po. Tugma po yung voucher code sa SMS notification na na-receive natin. So, galing po sa KLCIS. Ang legit. So, para naman po makita natin yung income natin ngayon sa ating admin panel is punta lang tayo sa dashboard. Ayan po. Meron tayong 5 peso na income ngayon. Meron tayong isang voucher na na-activate na. At meron tayong 27 vouchers pa na available. So, ang status niya sa transaction is paid. Punta tayo sa transaction. Yon, makita nyo kung sino po yung bumili. Ang contact number ng bumili. Saka yung transaction ID. So, pwede din po natin ma-check to kung talaga bang ma-check natin sa
sa endpoint ng Sindet kung talaga bang totoo na nagbayad siya. So click lang natin yung check, ito po, yung check at lalabas po yung Sindet. So sabi ni Sindet, successful po yung bayad. Yon. Yan lang po. At so since na gumagamit kayo ng system namin, yung KLCIS, ang mangyayari po, for final note, is yung voucher na nabayaran ng client is makikita mo po yan dito sa status. Ito po yung pinaka-importante, no? Sa status. So, minimize ko lang ito. So, ang 5 pesos, mag-accumulate po yan dito sa balance and payout. So, every voucher code na bibili ng mga client ninyo is mag-accumulate po dito. Yung status niya po is makikita nyo pending. Ibig sabihin po, yung ng pending is ang inyong pera na binayaran ng inyong client is inaantay pa po na na aabot sa 300 peso ah, yung amount kasi po yung ating system is nagre-require po ng minimum threshold for payout is 300 pesos at maka-request po kayo ng 1 payout per week. Ibig sabihin kung kailan po yung last payout ninyo, yan po, magka-count po kayo ng 7 days para maka-payout po kayo uli. Okay? So once na umabot po ito sa 300 pesos, pwede po ninyo maklik itong request payout. At yan naman po is magno-notify sa akin na merong KLCIS user na nag-request po ng payout. So dalawang scenario po yan ang mangyayari is kung may available po na balance sa wallet na na-clear na, is yung system na po automatic pwede mag-dispense. Pero kapag po wala pong cleared na balance doon kasi po magsistay po yan sa Sindet account for 3 days for clearing po yan. So saka na po ako na po yung magma-manual click po ng payout request ninyo. Sa admin po meron pong button ako doon na approve po yung request. So lalabas po yan dito, awaiting for admin approval. So magantay kayo ng 3 to 4 days bago pumasok sa inyong GCash number. So kaya po sinabi ko kanina nung sa sign up pa lang is dapat yung nilagay nyo dyan is a valid GCash number kasi po hindi nyo na po yan ma-edit. So kung kailangan nyo po ng palitan yung GCash number is i-contact nyo lang po ako. Ako na po yung magpapalit ng GCash number ninyo. Okay, so pag click mo yun ang request payout, makita nyo hindi pa po abot yung minimum threshold. Pero kapag umabot na po sa 300 pesos, automatic po yan, magka-count na po kayo ng 1 to 4 days po. Minsan nga hindi po abot ng 1 day kapag nabasa po ng ating script na merong balance po yung wallet na available, automatic po yan na magsisend ng payout sa inyo. Okay, so I think that's all now for Microtech integration. Microtech setup, paano maglagay ng KLCIS store sa inyong mga uh, existing Microtech setup. So kung i-search po natin itong voucher code dito sa system, tugma po yan, oh, dito sa status. Oh, parang sira yung mouse ko. Yon, tugma po yan yung voucher code. So nawala na po yan dito, no, sa list ng unsold voucher mo, hindi mo na po yan makikita. Yon, wala na pong record na matching. Yan lang po simple. Sa transaction naman is makikita mo yan yung transaction ID na paid. So I think that's it for Microtech tutorial. If may mga questions po kayo na hindi natin nasagot, paki-comment na lang sa ating comment section, as well as pwede nyo po akong direct PM po sa ating Facebook account
Pwede din po kayo sa ating Facebook page. Nandito lang po yung ating mga contacts po sa KLCIS Internet Services. Dito po sa documentation. Pwede kayo mag-post dito sa ating group at para masagot ko po yung mga katanungan ninyo. So, thank you and I hope marami pa po yung gagamit, marami kayong client na makukuha sa ating pinabilis at pinaginalingan pa natin na cashless payment method na setup na pwede po sa lahat ng platform. So, thank you. God bless. Bless you all.